Samantala, mahigpit na nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon at pagresponde sa epekto ng Bagyong Christine. Bukod sa sistematikong paghahatid ng tulong, pinababantayan ng Pangulo ang sitwasyon ng mga dam sa harap ng patuloy na pagulan. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita live. Kenneth? Joshua, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole-of-government approach sa pagtugon sa epekto ng Bagyong Christine. Agad na nagsagawa ng situation briefing sa NDRRMC si Pangulong Marcos Jr. sa harap ng pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Dito nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa agarang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya at individual. Bagaman hirap na sa ngayon na pasukin ang ilang lugar dahil sa baha, tiniyak ng Pangulo na makararating ang tulong sa mga nangangailangan. Pag lumalayo na sa Bicol, sa Region 5, pwede na natin gawin lahat ng pwede natin gawin. Pero huwag na natin pasukin muna ang Region 1, Region 2 dahil parating pa lang. So pabayaan mo na there's nothing we can do except wait for it to pass. Give all the warnings that we can give, evacuate as many people as we can. But we really have to just batten down the hatches for a day. And make sure that everybody has what they need. Everybody has the emergency supplies. Meron silang ilaw, meron silang tubig. But maybe we'll have to shut that down. Pero wag na sana tumagal masyado. But in the meantime, mag-isip na tayo how we are when we can go in with our equipment for the public works. Sa ngayon, sinabi ng DSWD na nasa 2 milyong family food packs na ang nakapreposition sa mga apektadong lugar at nakapagsagawa na sila ng distribusyon kahapon. Bukod sa pagbibigay ng tulong, pinatitiyak rin ng Pangulo ang mabilisang aksyon sa rescue sakaling kailanganin. Katunayan, sinabi ng Department of National Defense na handa na raw i-activate ang mga EDCA sites sakaling kailanganin ng international relief. Handa na rin daw ang assets ng bansa para sa posibleng rescue operations. The AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. We have the available assets to answer for lift capabilities as of this time. However, in the exercise of caution, we are planning two things to foresee the effects in the coming days. In the aftermath of the Disaster Risk Convention, we are coordinating now with our ASEAN neighbors. I have already talked to our Singaporean ambassador to marshal their capabilities for airlift and other manpower assistance. Sa huling datos, nagbukas na ng isang gate ang Ipo at Magat Dam habang nakapagtala na rin ang pagtaas ng water level sa Pantabangan, Angat at Lamesa. Bagay na pinababantayan ng punong ehekutibo. Ang direktiba niya, unti-unting maglabas ng tubig sa mga dam sa Luzon area at gawin ito habang wala pa sa high level ang sukat ng mga dam. Pero dapat anya itong planuhin ng mabuti para masiguro na walang mapipinsalang komunidad sa gagawing hakbang. What can the downstream communities tolerate in terms of additional water? And do that. And try to release that amount, just that amount na hindi magkaka-damage, hindi magkakapinsala, hindi mababaha, yung kaya nung actual na outflow na hindi na abala yung mga downstream communities. Ayon sa OCD, isa na ang casualty mula sa Palanas, Masbate matapos tamaan ng bumagsak na sanga ng puno. 5 ang sugatan kung saan 4 sa Northern Samar at 1 sa Camarines Norte. Naitala naman sa 7 ang nawawala, 3 sa Daan Bantayan, Cebu at 1 sa Pilar, Cebu. 57 ang napinsalang kabahayan kung saan 49 ang partially damaged at 8 ang totally damaged. Hindi pa naman makapagbigay sa ngayon ang mga kinaukulan ng estimated damage sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Joshua, sa tala naman ng DOTR, nasa mahigit 5,000 mga pasahero ang kasalukuyang stranded sa mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa na patuloy namang inaasistihan ng Philippine Ports Authority sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan gaya na lamang ng pagkain. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.